So, eto na mga sangkay, pag-usapan po natin itong bad news po sa Itbulaga ng mga halosos sa GMA7. Ano kaya ito? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Siyempre, shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay dyan na palagi pong sumusuporta. Before po tayo magsimula, guys, alam nyo na mga sangkay, eto, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, may makikita kayong subscribe button sa ibaba, okay? Sa video na ito mismong napapanood nyo. So, ang inyong gagawin lamang mga sangkay, pindutin nyo lamang po yan. Tapos, pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung, ulitin ko, click the subscribe down below. Tapos, click the bell and click all, okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ito na nga, guys. Mag-usapan mo natin itong bad news ng Itbulaga sa GMA. Ito po ay ang sa mga halusos. Ito po kasi, may nabasa po tayong artikulo, balita tungkol po dito mga sangkay. TVJ's Itbulaga trademark cancellation case remains despite renewal of tape trademark application. Ito kasi mga sangkay, marami po dito ang nalilito sa part na to. Diba nga po, ayon nga po sa ni-renew na po ulit ng 10 years ang trademark na Itbulaga. At pumabor po ito sa tape. Yung renewal mga sangkay. Ngayon, ang tanong dito ng iba, paano yan? Mukhang talo na ata yung TVJ kasi ano tawag dito? Wala na na-renew na. 10 years na naman Ngayon, dito mga sangkay, ayon po sa balita, ang TVJ's Itbulaga trademark cancellation case mananatili, sabi po dito, sa kabila po ng renewal ng tape trademark application. So, ang malaking problema dito ng Itbulaga ay hindi pa rin po talaga sila sigurado. Kahit pa na-renew yan, hindi pa rin pala talaga sigurado na mananatili sa kanila. Ang problema dito ng mga halusos pala. Ang problema ng mga halusos o tape dito ay hindi pala tatagal ito. Kumbaga, hindi pa sure kung sa kanila talaga. Ngayon, basahin po natin ang impormasyon dito mga sangkay sa trending topic natin ngayon, okay? Sinagot ng Intellectual Property Office of the Philippines, ang haba, no? IPOPHL. Paano ba to? Ano ba dapat pagbasa dito? IPOPHL. Ang mga katanungan ng iba't ibang sektor at netizens kaugnay sa renewal nila ng Itbulaga trademark ng Television and Production Exponents or TAPE Incorporated. Ngayon, ito mga sangkaya, para maiklaro lamang po natin ang lahat. Kasi marami po ang nagtatanong tungkol po dito. Kung akala kasi ng iba, panalo naman pala ang halusos kasi sa kanila pala talaga. Ibig sabihin, nagsisinungaling ang TVJ. Ngayon, ito. Ang TAPE Incorporated, ang producer ng longest running noontime show na Itbulaga na umiere sa GMA7. Co-owned ang tape ni Romy Alusos na may 75% share at ni Tony Tubuera, okay, na may 25% na share. Sa pahayag na inilabas, ito na ng IPOPHL ngayong Martes, August 22, 2023, base sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code, ang mga kahilingan tungkol sa renewal ay maibibigay sa nagparehistro kapag napatunayan ito ang nagmamayari at patuloy na magmamayari. Okay? Ito, ikaklaro lamang po natin sa lahat, mga sangkay. Ngayon, ang naaprobahan nitong IPOPHL ay ang Class 16, 18, 21, 25. Ito Ito ang naaprubahan.
So, dito pa lang mga sangkay, na makikita na po natin na tama po ang sinasabi ng TVJ. Sa rehistro kasi, ayon po dito, hindi kabilang sa trademark na title na Itbulaga ang pagpaparehistro patungkol po sa kanilang mga talents. Okay, ito. Ang inaprubahan ng IPOPHIL ay ang Class 16, 18, 21, 25 na may kinalaman sa paper, leather, household, utensils, and clothing, footwear, headgear, respectively. Ayan po. Parang ano to, mga sangkay, wala pong kinalaman. Tama ang sinabi po ng TVJ. Na pagdating po sa ano ba tawag ito? Mga artista, mga talents po nila, sila po ay hindi pagmamayari ng tape. Ito yung pinagdalaban. So, ang katanungan kasi dito, paano yun? Kung separate yun, sino ba talaga ang totoong magmamayari nitong Itbulaga? But in the reality kasi mga sangka, ito lang, ang nakapag-create po talaga ng word na Itbulaga ay sino pa ba? Ang henyo na si Joey De Leon. Salamat po. Hindi po, tahasan po niyang sinasabi yan. Ako, umiiyak pa yun. Ako yung nakapag-isip. Actually, masakit yun, mga sangkay. Masakit para sa kanya yun. Na yung tipong siya ang nakapag-create tapos ginagamit ng iba. Ay, naku po. Sakit yan. Yung tipong ikaw yung nanligaw tapos eto na. Diretso na po tayo. Ayon sa medyo malayo na kasi yun. Ayon sa IPOPHIL, on queries from various quarters about the renewal of the Itbulaga trademark of Television and Production Exponents Incorporated, IPOPHIL confirms the approval on June 14, 2023 of the request to extend the term registration over Itbulaga and be covered by TM registration number 4, etc. Ganyan. For nice classes 16, 18, 21, and 25 for 10 years. Ayan. Para klaro po sa ating lahat. The renewal process strictly observes under the law request renewal. Alright. Sige. Ito. Dito na tayo. Nitong nakaraang August 5, 2023, kinumpirma ng abogadong ng tape na si Attorney Garduki sa Philippine Entertainment Portal or pep.ph na ang tape ang mananatiling may-ari ng pamagat at logo ng Itbulaga hanggang 2033. Pero ito po yung delikadong mga sangkay sa kanila. Ito na. 10 taon na itinatagal ang isang trademark registration. Kaya nga lang, ito ang problema. Dagdag sa pahayag, ito ang problema ngayon ng Itbulaga. Dagdag pa sa pahayag ng IPOPHIL, tuloy ang kasong inihain ng original host ng Itbulaga. Tuloy. Ibig sabihin, mga sangkay, kahit na naipasa yung trademark ngayon sa tape, diba? Nakakalusot mga sangkay sa ilang mga parte patungkol po sa Itbulaga. Tuloy pa rin pala talaga ang kaso. So may problema pa rin malaki talaga ang mga halusos. Yan o. Tuloy ang kasong inihain ng original hosts ng Itbulaga na sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon o TVJ para makansela ang trademark approval sa Bureau of Legal Affairs, isang sangay ng IPOPHIL. Ngayon, dito magkakaalaman. Papaano ilalaban ng mga halusos itong problema nila? Ako mga sangkay, very positive ako dito. Napapabor sa TVJ dahil itong mga to, nanonood naman po yan ng Itbulaga at alam naman po nila kung ano talaga ang mayroon sa Itbulaga, kung sino talaga. Moreover, as the renewal requests and other pending applications at the Bureau of Trademark
or BOT are separate from the trademark cancellation case at the Bureau of Legal Affairs. Yan ha. They do not affect. Okay? So, hindi nakaka-apekto mga sangkay sa kaso. So, yan mga sangkay. Patuloy, no? Ito, dinidinig pa rin sa branch 273 ng Marikina Regional Trial Court ang inihaing copyright infringement at unfair competition complaints nila Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon at Jennifer laban sa Tape Incorporated at GMA. Kasama po dyan yung GMA. Dali po sila dyan mga sangkay. Ngayon, ano ang mangyayari mga sangkay? Ito lang yung tanong eh. Malaki pa rin kasi problema ito. Ibig sabihin ba? May mga lawyer naman siguro na makakapanood na ito. Ibig sabihin ba kapag naipanalo, what if maipanalo ng TVJ itong Itbulaga trademark? Tingin nyo, makukuha ba ng TVJ itong trademark na ito? Or makakansila ang umiere na Itbulaga doon po sa GMA? Well, just comment down below anong po ang inyong opinion tungkol dito. Comment nyo lamang. At ngayon, syempre, guys, imbitahan ko kayo na i-subscribe ang aking isa pang YouTube channel. Ito ay ang Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang to sa YouTube. At syempre, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.